Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay gusto ko lang share sa inyo guys na dumating na pala yung pipe natin. Ito, yung pangalan nito guys o yung brand nito is T4S na pipe. Bali, binili ko to sa Shopee. Sa mga gustong bumili nito, ayan kung nakikita niyo sa screen, ayan po yung shop. Bali, binili natin to sa halagang 1,570. Bali, nag-sale sila ng 1,300 or mga 1,300 plus, tapos kasama na shipping, so umabot lang siya ng nasa 1,570. Pero kung hindi sila sale, yung saktong presyo neto is nasa 1,500 plus shipping. So siguro aabot siya ng 1,600 to 1,700. So since nakaabot tayo ng sale, siguro dahil December ngayon, so nagkakahalaga lang siya ng 1,350 at umabot siya ng 1,570 kasama na po yung shipping niya. Okay, bali yung itsura na ito guys is parang JVT. Yung quality na ito, itong pipe na to is stainless. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, stainless yan. Bali, screen type to guys, hindi siya tube type. Kung ano yung itsura na ito dito sa pinaka-canister nya, guys, ganun din dito sa elbow nya. Bali, hindi to didugtong guys ha, kumbaga diretso to hanggang dun sa may head nya. Okay, diretso to, hindi to kagaya ng mga Apido na didugtong, kumbaga ito is buo. Okay, stainless to. Kung mapapansin nyo, ayan, since mga mag-isang linggo na siya sa atin or mga 3 to 5 days ata, ganyan na yung itsura niya, para siyang naninilaw na, diba? Para siyang naninilaw. So bali, hindi ko na guys pinakita sa inyo yung nung ikinabit to, kasi dumating to nung 21. Tapos pagka 22 party namin, tas panay ulan pa nun, kaya sinaglit lang namin to ni Ruel na ikabit. Since 22 na yung namin, yung party, kinabit ni Ruel nung maulan, 21 nung gabi. Kaya kumbaga dinali-dali lang talaga yon na ikabit, kaya hindi na natin na videoan. Pangit naman kung na videoan natin nung gabing yun tas maulan pa. Kumbaga hindi talaga siya maganda para gawa ng video. Kaya yung ginawa ko, ito, pinakabit ko na lang. Madali lang naman siya ikabit guys. Bali ito, stock pa rin to na na bolt. Pinalagyan ko lang ng washer na matibay, tapos kakasya yung bolt dun sa butas, para kahit paano maipit talaga o ma-press talaga itong pinaka-bracket nung pipe, 'di ba? Dito naman sa ilalim guys, dito sa may bandang head niya, kumbaga sa pinaka-dulo niya parang flat lang siya. Tapos may butas lang siya, tapos mayroon siyang butas para dun sa bolt dun sa may head. Bali, alam nyo naman na pagdating sa mga scooter is yung pagkakabit niya meron lang siyang butas, tapos may yung bolt niya nandun talaga sa may bandang head, tapos lalagyan mo lang siya ng parang nut. Okay, ganun naman yung mga scooter type. Yung hindi kagaya sa mga rider na meron talagang bolt na ipapasok mo talaga doon sa may head talaga. So pag ito ganitong dinat or parang yung panghigpit niya, yung parang nut nga, is pwede mo siyang ikabit kahit mainit pa, kasi hindi naman siya kagaya sa mga Raider 150 na yung thread niya talaga is nandun sa ilalim ng tawag nito sa may ilalim, sa may bandang head talaga. Kaya pag hindi mo pwedeng ikabit nang mainit pa yung makina. Pero ito, since nakanat lang siya, kumbaga yung pinaka-bolt niya is nakakabit sa may head niya talaga. So okay lang talaga siya kahit ikabit nang mainit. So ganun lang naman siya ikabit guys. Lagyan nyo lang ng washer dito, tapos dapat makapal talaga, kumbaga hindi siya mayuyupi pag hinigpitan. Siguro ito papalitan ko kasi masyadong malaki, di ba? Ayan, kung nakikita nyo, masyado siyang malaki para dito. Pero ito temporary lang to. Tapos kailangan makapal para hindi siya mayupi pag hinigpitan. Tapos dito dito yung thread naman niya, alam nyo naman dito sa may bracket, ayan, nandyan yung thread. Kaya okay lang kahit wala na siyang lock washer, kasi maglalak naman yan. Okay, bali dito sa ilalim wala siyang tawag nito, wala siyang bolt, wala siyang bracket, diba? So hindi siya pwede lagyan ng tawag nito ng bolt, diba? So sa mga gustong sa mga order naman, nakadepende naman yun sa inyo. Pag gusto nyo palagyan, so magko-customize kayo, papa-weldingan nyo na lang ng bracket na sasakto dito sa butas na may bracket talaga. Pwede nyo ikabit yung stock na bolt nya. Okay, so ito yung bolt natin na ito nandito sa ilalim is nilagay natin dito sa
U-box muna natin. Okay, so ito, ganyan yung itsura niya guys. Pasensya na, pinakabitan ko na kasi ng heat guard. Bali, meron tong heat guard guys ha. Kumbaga heat guard bracket. Dalawa yung klase na ito guys, walang heat guard bracket at meron siyang heat guard bracket. Yung pinili natin is yung may heat guard bracket para mas maganda siya. Hindi siya plain masyado. Pinakabit natin yung stock na heat guard natin, tapos yung bolt stock pa rin. Yung iba, yung pinapagawa nila, tinatanggal nila pag hindi nila nagustuhan yung mayroong heat guard bracket. Ako, mas maganda ko may heat guard bracket para at least kahit paano may protection yung mga aangkas dito sa motor natin. Okay, so inuulit ko guys, yung halaga nito is nasa 1,350, kasama na doon yung kumbaga sale na siya, tapos plus shipping fee, umabot siya ng 1,570. So budget meal talaga tong pipe na to. Yung brand nito T4S. Ayan, kung nakikita niyo sa screen, dyan ako umorder. So yung itsura nito guys, para siyang JBT. Okay, ang haba ng tip niya. Tapos screen type to. Okay, hindi siya tube type. So ngayon guys, isa sound check naman natin to. Tapos maya maya lang konti, i-road test natin to para mas marinig natin kung ano yung tunog niya pag nasa biyahe na. Siguro mas iba yung tunog niya pag nasa biyahe, tapos iba rin yung tunog niya pag naka-steady lang, kasi hindi mo naman siya nare-rev eh. Bali yung ginawa natin pala nito guys, makalimutan ko pa. Yung ginawa natin dito, hindi na tayo nag-remap, reset ECU lang. So madali lang naman siya i-reset guys. Yung ECU dito sa ilalim, meron dito na socket na kulay pula. Tapos hanapin nyo lang yung brown ata yun, tsaka green na kulay. Tapos hanap lang kayo ng paper clip na magkakasya dun sa butas. I-short nyo lang. Pag naka-short na yan, dito sa silinyador guys, i-rev nyo lang to ng 5 seconds. Steady nyo lang 5 seconds na naka-short doon. Steady nyo lang ng 5 seconds dito. Tapos i-on nyo to, i-on nyo yung susian. Tapos magbiblink dito yung tawag na ito, yung parang engine indicator, yung parang makina yung tsura. Magbiblink yan ng mabilis. Pag magblink yan ng mabilis, hintayin nyo lang din ng mga ilang segundo. Pag bumagal na yung blinking nya, ibig sabihin okay na yan, kumbaga na-reset na yan. So pwede nyo nang bitawan dito. Pwede nyo nang bitawan dito. Tapos papatayin nyo na yung tawag nito, yung ignition, yung susian. Tapos sabay nyo na bubunutin dito. Okay, bubunutin nyo na. Tapos ibalik nyo, start nyo ulit. Pag maging normal na, yung tipong parang ganito, iilaw lang siya ng ganyan, tapos parang nawala na, ibig sabihin okay na yan, diba? Ibig sabihin reset na yan, diba? So ganyan lang siya kadali guys i-reset yung ECU. Hindi na natin ni-remap kasi hindi naman tayo mag racing, so hindi na natin kailangan i-remap talaga yung motor natin. Reset ECU lang para yung timpla ng ECU natin ay yung dito sa pipe natin is magtugma doon sa ECU. Kumbaga susundin niya kung ano yung timpla na itong pipe na to, diba? Kumbaga parang binago lang natin yung ECU, kaya nga siya tinawag na reset. Okay, so tara, isa sound check muna natin to bago natin to i-road test, diba? Start natin. Yan guys, ganyan yung tunog niya pag naka minor lang, yung parang normal lang yung ano niya, yung tunog niya, diba? Naka steady lang, hindi mo nire-rev. Ganyan yung tunog niya. Lapit natin. Yung nagandaan ko dito sa tambucho na to guys, yung tunog niya is buo. Hindi siya malakas at hindi din siya mahina. Kumbaga tama lang, di ba? Napakaangas guys, promise. Kaya ito talaga yung nagustuhan ko. Kaya yung ginawa ko talaga bago ko umorder nito, nanood ako nito ng YouTube ni Katulis. Tapos yung iba na mga nag-install, bago ko umorder nito, pinanood ko muna talaga sa YouTube para at least hindi ako magsisi. Pero sa ngayon guys, promise, hindi nakakapangsisi yung tunog. Hindi siya malakas, hindi siya mahina.
Tapos yung tunog niya buo, hindi siya tunog lata, di ba? Oh, para siyang JBT yung tunog niya. Mala JBT yung tunog niya. Kaya yung iba yung ginagawa, tinitipan to ng masking tape, ini-sprayan to ng buo hanggang dito, tapos dito silver na. Kaya parang JBT talaga yung tsura niya. Ganda ng tunog, promise guys, buong buo. Ito yung pipe guys na parang yung tipo na hindi ka masisita sa mga subdivision, lalong lalo na pag sa gabi. Kasi hindi talaga siya guys maingay. Kumbaga yung tunog niya is tama lang talaga, hindi siya malakas, hindi siya maingay, hindi siya malakas, hindi siya mahina, tama lang. Ang ganda, promise. Rev natin, di ba? Yan yung tunog niya guys. Diba? Sheesh, buong buo. Oh, sulit na sulit yung 1.5 guys, promise. Sa halagang 1.570, may ganito ka ng kaklaseng pipe na ganito yung tunugan niya eh. Budget meal pero yung quality niya pang 6,000, parang JBT. Ang lupit, ganda ng tunog. Oh, diba? Sheesh, pakaangas. Ganda, promise guys. Sa mga gustong bumili na ito, promise, hindi kayo magsisisi. Ang ganda, buong buo, promise guys. Wala akong masabi dito sa pipe na to. Dalawang klase yung pipe na ito guys ha. Merong may heat guard na bracket, yung isa walang heat guard bracket, kumbaga plain lang, diba? So tara guys, i-road test natin to para marinig natin kung ano yung tunog nito pag nasa biyahe. Okay, peace out. Then guys, tara, i-road test natin to, itong pipe na to. Tama-tama guys, is nagkaroon tayo ng booking na papunta sa Palo. Nagkaroon tayo ng booking na padala. So tama-tama lang to kasi may kalayuan yung Palo. Maro-road test natin itong pipe na to. Bali guys, ayan, kung naririnig nyo, ayan yung tinog nya sa 50 to 53 km yung speed. 50 to 53 km per hour yung takbo. So ganyan yung tunog nya. Yung nagustuhan ko talaga dito guys sa pipe na to, kasi maala JBT yung tunugan niya. Tapos hindi talaga siya maingay, hindi talaga siya masyadong mahina, di ba? Kumbaga tamang-tama lang yung tunugan na itong pipe na to. Hindi sayang yung pera mo dito. Kaya big shoutout sa shop na inorderan ko. Maraming salamat po, dahil binigyan nyo ako ng napakaganda na pipe. Ewan ko kung power pipe to, pero tingin ko hindi, kasi hindi siya sobrang lakas eh. Siya yung tipo talaga na pag binyahe mo sa subdivision tapos gabi o madaling araw, hindi ka masisita na ito eh. Para talaga siyang JBT guys. Pag budget meal tong pipe na to, tapos kahawig-hawig na siya ng JBT. Yung pinagkaiba niya lang sa JBT, kasi na-adjust yung tunog nun. Pwede mong palakasin, pwede mong pahinaan,
pwede mong tama-tama lang kung ano yung gusto mong timpla, tunog, di ba? Pero ito, wala nang adjust. Plug and play siya, tapos takbo agad. Bali, hindi na natin to Wesley remap talaga, kasi hindi naman tayo magre-racing. Hindi naman natin kailangan tanggalin yung limiter neto, hindi naman tayo magda-drag race, hindi naman tayo maglalaro ng racing, tapos hindi naman tayo naka power pipe o yung tipong open pipe, hindi naman tayo naka big elbow. Kumbaga maliit lang talaga yung elbow nya, stainless siya, buo, diretso yung pipe nya, kaya no need to remap. Kasi magre-remap ka lang kung kailangan mo tanggalin yung limiter ng RPM mo, diba? Ganon yung ibig sabihin ng remap. I-remap mo pag gusto mo tanggalin yung limiter nung ano nito, yung itong motor mo, yung pinaka RPM nya, tatanggalin mo. Kumbaga marami talagang gagawin sa ano mo, sa ECU mo, kung ECU man ang nire-remap, diba? Marami talagang pwedeng baguhin pag i-remap mo. Pero ito, since hindi naman tayo nagre-racing, so goods na to. Ganito yung tunog niya pag ano, 8 to 10 yung speed niya, tapos traffic. Bali, yung pagkakabit ni Ruel, guys, nilagyan niya lang ng gasket maker dito sa may bandang dulo ng pipe, dun sa may bandang head. Tapos yung stock na gasket ginamit pa rin, kaya wala talaga siyang singaw, guys. Walang kasingaw-singaw, kumbaga buo talaga yung tunog niya. Reset ECU lang talaga yung ginawa dito, guys. Alam ko siya i-reset, pero siyempre ECU yan, baka tayo magkamali, kaya ipinagkatiwala talaga natin sa mekaniko talaga. Although yung kung ano yung nalalaman ko sa pag-reset, ganoon din yung ginawa ni Ruel. Pareho kung paano siya i-reset yung ECU. Hindi lang talaga ako nagsarili or nag-DIY, kasi ECU yan, baka tayo magkamali, diba? Mahirap na. Ang mahal ng ECU siguro, ang pinakamababa 5,000 to 8,000 ata yung ECU, diba? Kaya pinagkatiwala talaga natin sa ano, sa mekaniko talaga, diba? Kahit alam natin. Kung ako yung tatanungin, guys, kung nagbabalak talaga kayo bumili ng pipe na budget meal na mala JBT yung tunugan, T4S na kayo, guys, promise. Hindi kayo magsisisi na ito yung kinuha nyo. Kaya ayan, kung nakikita yung sa screen, ayan yung shop na pinagbilang ko sa Shopee. Mabol na kayo, guys, para at least makalis kayo. Kasi sayang din, diba, baka bumili kayo sa ano na next year, so baka ibalik na nila sa original na presyo yung itong pipe na to sa Shopee, guys. Ewan ko lang kung meron sila sa TikTok at Lazada, pero ako sa Shopee ko siya in-order, diba? Ang ganda ng tunog, guys, promise. Ganda, promise. Ganda ng tunugan na ito. Hey. Nakakas talaga pag naka-manual eh, diba? So yun, guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Pasensya na nga pala talaga kung bakit yung video natin is nakakabit na, kasi alam nyo naman na na-explain ko naman kanina na panay ulan, tapos magpapasko, tapos gabi, binadali natin, kaya hindi natin naikabit ng naka-video. So ito, nag-video tayo ngayon, or ginawa natin ng content, nakakabit na. Pero kahit pa paano, good naman yung video natin ngayon, diba? Kumbaga, kompleto naman yung ano natin. Kaya sana nagustuhan nyo, guys, itong content na to, diba?
Madali lang naman siya ikabit guys, plug and play lang. Hindi kayo mahirapan, promise. Dalawa lang yung pagpilian nyo, yung may heat guard bracket or yung plain lang, diba? Pero sa akin, mas suggest ko yung may heat guard bracket para may protection sa mga back rider nyo, diba? So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in the next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out.